Magang nagising si Jessa kahit hindi pa sumisikat ng tuluyan ang araw. Sanay na ang katawan niya sa ganitong routine. 5:00 pa lang ng umaga ay gising na siya para makapaghanda, makapagluto ng simpleng almusal at makaalis agad papasok sa trabaho. Tahimik ang maliit nilang inuupahang kwarto. Tanging tunog lang ng kumukulong tubig at mahinang paggalaw niya ang maririnig. Sa sulok, natutulog pa ang nakababata niyang kapatid na siya ring dahilan kung bakit pinipilit niyang magpatuloy araw-araw kahit gaano kahirap. Habang inaayos niya ang baon niyang kanin at itlog, napabuntong hininga siya. Hindi niya pinangarap na maging ganito kahirap ang buhay, pero wala siyang magagawa kundi tanggapin at harapin ito. Siya ang tumatayong haligi ng pamilya nila mula nang magkasakit ang kanilang ina sa probinsya. Halos lahat ng kinikita niya ay ipinapadala niya roon at ang natitira ay sapat lang para sa pamasahe at pagkain niya sa araw-araw. Paglabas niya ng bahay, agad siyang sinalubong ng ingay ng kalsada. Mga jeep na nag-uunahan, mga taong nagmamadali at ang karaniwang eksenang nakasanayan na niya sa Maynila. Sumakay siya ng jeep, siksikan tulad ng dati at tahimik na nakatingin sa labas habang iniisip ang mga gagawin sa opisina. Hindi siya nagsasalita, hindi siya magrereklamo, sanay na siya sa ganitong buhay. Pagdating sa opisina, agad siyang dumiretso sa kanyang mesa. Isa siyang simpleng office staff sa isang malaking kumpanya, walang espesyal na posisyon pero sapat na para may maipadala siya sa pamilya. Hindi siya napapansin ng karamihan at madalas pa nga ay napagkakamalan siyang bago dahil sa pagiging tahimik niya. Pero sa likod ng katahimikan na iyon ay isang babaeng punong-puno ng determinasyon. Buong araw siyang habala sa pag-aayos ng mga dokumento, pag-encode ng data at pagtulong sa kung sino mang nangangailangan sa kanya. Kahit minsan ay hindi niya trabaho ang isang bagay, ginagawa pa rin niya dahil ayaw niyang mapagalitan o mapangsin sa maling paraan. May ilang kasamahan siyang mabait pero mas marami ang dedma lang sa kanya. May ilan pa ngang tila minamaliit siya dahil sa simpleng pananamit at tahimik na kilos. Pagsapit ng hapon, ramdam na niya ang pagod. Mabigat na ang kanyang katawan pero hindi pa tapos ang trabaho. Pilit niyang tinatapos ang mga kailangan bago umuwi dahil ayaw niyang mag-iwan ng gawain na maaaring ikagalit ng kanyang supervisor. Nang tuluyan siyang makaalis, madilim na ang paligid at mas lalo pang naging maingay ang kalsada. Naglakad siya papunta sa sakayan ng jeep, hawak ang bag at iniisip kung paano pa niya hahatiin ang natitirang pera niya para sa susunod na mga araw. Sa gitna ng kanyang paglalakad, napansin niya ang isang lalaki sa gilid ng kalsada. Nakaupo ito, tila nahihilo at hirap na hirap humina. Nakasuot ito ng simpleng polo at pantalon at sa unang tingin ay mukhang isa lamang karaniwang driver na pagod sa maghapon. Napahinto si Jessa. Sandali siyang nag-isip kung lalapit pa siya o magpapatuloy na lang. Pagod na siya, gusto na niyang makauwi pero may kung anong pumigil sa kanya. Hindi niya kayang iwan ng taong mukhang nangangailangan ng tulong. Nahandaan siyang lumapit sa lalaki. "Kuya, okay lang po kayo?" Mahina niyang tanong, may halong pag-aalala sa boses. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Nakapikit ito at tila nahihirapan. Agad niyang kinuha ang bote ng tubig sa kanyang bag at inabot dito. "Uminom po muna kayo," sabi niya habang tinutulungan itong makaupo ng maayos. Tinanggap ng lalaki ang tubig at dahan-dahang uminom. Makalipas ang ilang sandali, tila bumuti ang pakiramdam ito kahit papaano. "Salamat," mahina nitong sabi, halatang pagod at nanghihina. "May kasama po ba kayo? Baka po kailangan nyo ng magpahinga?" tanong ni Jessa. Iniling ang lalaki. "Mag-isa lang ako," sagot nito. Hindi nagdalawang isip si Jessa. Kahit pagod, nagpasya siyang samahan ng lalaki hanggang sa makauwi ito. Tinulungan niya itong makatayo at inalalayan habang naglalakad papunta sa kung saan man ito tutuloy. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay tama ang ginagawa niya. Habang naglalakad sila, napansin niya na maayos magsalita ang lalaki. Hindi ito tulad ng ibang driver na nakakasalumuha niya. May kakaibang kumpiyansa at talino sa paraan ng pagsasalita nito kahit napilit nitong itinatago. Pero hindi na iyon pinansin ni Jessa. Para sa kanya, isa lang itong taong nangangailangan ng tulong at sapat na iyon para gawin niya ang tama.
Hindi niya alam, sa simpleng pagtulong na iyon, magsisimula ang isang kwentong magbabago ng takbo ng kanyang buhay at ang lalaking inakala niyang isang ordinaryong driver ay may lihim na hindi niya kailanmang inaasahan. Dahan-dahang naglakad si Jessa habang nakaalalay sa lalaki. Ramdam niya ang bigat ng katawan nito, halatang pagod at tila hindi pa ganap na nakakabawi. Kahit siya ay halos mapagod na rin, hindi niya ito iniwan. Para sa kanya, mas mahalaga na makauwi ng ligtas ang taong tinutulungan niya kaysa sa sarili niyang pagod. Malapit na po ba yung inuuwian niyo? Tanong niya ng marahan. Sinisigurong hindi mabibigla ang lalaki. Sandaling natahimik ang lalaki bago sumagot. Oo, hindi naman kalayuan. Doon lang sa may bandang kanto. Tugon nito, bahagyang humihinga pa rin ng malalim. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang tahimik na lugar na malayo na sa ingay ng pangunahing kalsada. Hindi iyon magarbo, isang simpleng compound ng mga paupahang kwarto. Medyo luma na ang pintura at may ilang ilaw na kumikislap. Huminto ang lalaki sa tapat ng isang pinto at sandaling sumandal dito. Tila sinusubukang bumawi ng lakas. Dito na po ako, sabi nito habang marahang ngumiti. Tinulungan siya ni Jessa na makaupo sa isang lumang silya na nasa labas ng pinto. Sigurado po ba kayong okay na kayo? Baka kailangan niyo pa po ng tulong. Tanong niya, halatang nag-aalala pa rin. Iniling ang lalaki. Ayos na ako. Malaking tulong na yung ginawa mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi nito natapos ang sasabihin. Pero malinaw ang pasasalamat sa kanyang mga mata. Tahimik na ngumiti si Jessa. Wala po yun. Ingat na lang po kayo palagi. Mukhang sobra kayong napagod. Ganun talaga, sagot ng lalaki. Bahagyang natawa. Trabaho lang. Saglit silang natahimik bago muling nagsalita ang lalaki. Ano nga pala pangalan mo? Jessa po, sagot niya agad. Jessa, ulit ng lalaki. Parang sinisigurong matatandaan niya ito. Ako naman si Adrian. Simpleng pakilala nito. Walang anumang idinagdag. Hindi na nagtanong si Jessa. Sa isip niya, isa lang itong karaniwang driver na nagpakilala. Wala siyang dahilan para maghinala o mag-isip pa ng malalim. Para sa kanya, sapat na ang malaman na ligtas na ito. Salamat ulit, Jessa, sabi ni Adrian. Mas malinaw na ang boses ngayon kumpara kanina. Wala po yon. Sige po, uuwi na rin po ako. Ingat po kayo. Tumango si Adrian at sinundan siya ng tingin habang papalayo. Sa likod ng kanyang mga mata, may kung anong pag-iisip na tila hindi niya maipaliwanag. Hindi niya inaasahan na may tutulong sa kanya ng ganon. Lalo na mula sa isang estranghera na halatang pagod din sa sarili niyang buhay. Samantala, si Jessa ay naglakad na palayo. Bahagyang gumaan ang pakiramdam kahit pagod ang katawan. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang saya sa puso niya. Siguro dahil sa pakiramdam na may natulungan siya, kahit maliit na bagay lang. Habang naglalakad, hindi niya iwasang maalala ang lalaki. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita nito. Hindi pangkaraniwan, hindi tulad ng mga driver na madalas niyang nakakasalamuha. Malinaw, maayos, at may kumpiyansa. Pero agad niya ring pinigilan ang sarili niyang mag-isip pa. Pagod lang siguro ako, bulong niya sa sarili. Nang makarating siya sa kanilang inuupahang kwarto, nadatnan niya ang kapatid na gising na at naghihintay. Ate, kumain ka na ba? Tanong nito. Ngumiti si Jessa kahit pagod. Oo. Ikaw ba? Sagot niya habang inaayos ang bag. Habang naghahapunan sila ng simpleng pagkain, hindi na niya nabanggit ang nangyari. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong gabi kung saan may natulungan siyang tao. Isang maliit na pangyayari sa gitna ng araw-araw niyang pakikipaglaban sa buhay. Ngunit sa kabilang banda, si Adrian ay nakaupo pa rin sa labas ng kanyang tinutuluyan. Nakatingin siya sa kawalan, tila malalim ang iniisip. Hindi niya inaasahan ng gabing iyon
ang pagkahilo, ang panghihina, at higit sa lahat, ang babaeng walang pag-aalinlangan na tumulong sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa loob. Tahimik ang kwarto. Simple. Halos walang laman. Isang bagay na malayo sa totoong estado ng kanyang buhay. Ngunit iyon ang pinili niyang ipakita sa mga tao. Isang anyong hindi magbubunyag kung sino talaga siya. Umupo siya sa gilid ng kama at bahagyang napangiti. Jessa, bulong niya sa sarili. Tila may kung anong nabuo sa kanyang isip. Sa gabing iyon, pareho silang natulog na may hindi maipaliwanag na pakiramdam. Si Jessa, kontento na may natulungan. Si Adrian naman, nagsisimulang magtanong kung bakit sa dami ng taong nakapaligid sa kanya, isang simpleng dalaga pa ang nagpakita ng tulay na malasakit. Hindi nila alam, ang simpleng gabing iyon ang simula ng muling pagtatagpo ng kanilang mga landas. Isang pagtatagpo ng magbubukas ng mga lihim na matagal nang nakatago. Kinabukasan, muling bumalik si Jessa sa kanyang karaniwang routine. Maagang nagising, nagluto ng simpleng almusal at tahimik na naghanda para sa panibagong araw ng trabaho. Kahit may kaunting pagod pa mula sa nagdaang gabi, pinilit niyang maging maayos ang lahat. Wala siyang karapatang magpahinga ng matagal, lalo na't maraming umaasa sa kanya. Pagdating niya sa opisina, agad niyang napansin ang kakaibang tensyon sa paligid. May mga empleyadong nagbubulungan at ang iba ay tila abala sa paghahanda ng kung ano. Hindi niya masyadong pinansin iyon at dumiretso na sa kanyang mesa. Tulad ng dati, nagsimula siyang mag-ayos ng mga papeles at nagbukas ng computer para simulan ang trabaho. Hindi pa siya nakakapag-init ng upuan nang bigla siyang tawagin ng kanyang supervisor. "Jessa, dito ka nga?" Malamig nitong sabi. Agad siyang tumayo at lumapit. "Opo, ma'am." Inilapag ng supervisor ang isang folder sa mesa at tinignan siya ng seryoso. "Ikaw ba ang nag-encode nito?" Tanong nito, sabay turo sa dokumento. "Opo, ma'am," sagot ni Jessa, bahagyang kinakabahan. "May mali dito," diretso nitong sabi. "Hindi tugma ang figures." Nagulat si Jessa. Alam niyang doble ang pag-check niya sa mga numerong iyon. "Ma'am, sigurado po akong na-review ko." Hindi na siya pinatapos. "So, sinasabi mong mali ako?" Putol man supervisor, medyo tumaas ang boses. Agad siyang napayuko. "Hindi po, ma'am. I-check ko po ulit." Napabuntong hininga ang supervisor. "Gawin mo at siguraduhin mong wala nang mali. Hindi ka pwedeng palaging nagkakamali, Jessa." Tahimik siyang bumalik sa kanyang mesa, dala ang folder. Habang binubuksan niya iyon, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Isa-isa niyang sinuri ang entries at doon niya napansin, may binago sa data. Hindi iyon ang in-encode niya kahapon. May ibang kamay na nag-edit ng file. Sandali siyang natigilan. Alam niyang hindi niya ginawa iyon, pero wala siyang ebidensya para patunayan. Sa ganitong sitwasyon, siya pa rin ang lalabas na may kasalanan. Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik niyang inayos ang mali at itinama ang figures. Sa isip niya, mas mabuting tapusin na lang ito kaysa palakihin pa ang problema. Habang abala siya, may dumating na ilang tao sa opisina na hindi niya pamilyar. Nakasuot sila ng maayos at may dalang mga folder. Isa sa kanila ang lalaking pamilyar sa kanya, pero hindi niya agad matukoy kung saan niya ito nakita. Si Adrian iyon. Ngunit, ibang-iba ang itsura nito kumpara sa nakita niya kagabi. Nakaayos ang buhok, maayos ang suot na damit, at may kakaibang presensya na agad napansin ng ibang empleyado. Hindi na ito mukhang simpleng driver. May aura ito ng isang taong may mataas na posisyon. May bagong consultant daw, bulong ng isa sa kanyang katrabaho. Biglaan daw ang pagdating. Dagdag pa ng isa. Tahimik lang si Jessa, pero hindi niya maiwasang mapatingin muli sa lalaki. May kung anong pamilyar, pero hindi niya maipaliwanag. Siguro dahil sa pagod, o baka nagkakamali lang siya ng akala. Samantala,
Si Adrian ay tahimik na nagmamasid sa paligid. Isa-isa niyang tinignan ang mga empleyado, ang sistema ng trabaho, at ang galaw ng opisina. Hindi siya nagsalita agad, pero halatang may sinusuri siya. Habang naglalakad siya sa loob ng opisina, napadaan siya malapit sa mesa ni Jessa. Saglit siyang napahinto, tila may naaala. Si Jessa naman ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento, hindi agad napansin ang presensya niya. Ngunit nang bahagya siyang tumingala, doon niya nakita ang mukha ng lalaki. Sandali siyang natigilan, parang may pamilyar. Ngunit agad niyang inalis ang tingin at bumalik sa trabaho. Hindi niya pinansin ang kutob sa loob niya. Para sa kanya, imposible iyon. Ang lalaking tinulungan niya kagabi ay isang simpleng driver. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang consultant na malinaw na may mataas na katayuan. Hindi niya pinayagang magtagal ang pag-iisip niya. Marami siyang kailangang tapusin. Samantala, si Adrian ay bahagyang napangiti habang pinagmamasid siya. Hindi siya nagpakilala, hindi siya nagsalita. Mas pinili niyang manatiling tahimik. Sa isip niya, mas mabuting obserbahan muna. At sa mga sandaling iyon, nagsimula ang isang tahimik na paglalapit, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa mga tingin at kilos na unti-unting magbubunyag ng katotohanan. Hindi pa alam ni Jessa, pero ang simpleng araw na iyon sa opisina ay simula ng mas malalim na pagbabago sa kanyang buhay. At ang lalaking pilit niyang hindi pinapansin ay ang mismong taong may kakayahang baguhin ang lahat ng nakasanayan niya. Buong umaga, tahimik lamang si Adrian habang umiikot sa iba't ibang departamento ng kumpanya. Hindi siya agad nagbibigay ng komento, ngunit halata sa kanyang mga mata na masinsin niyang inoobserbahan ang bawat detalye, mula sa sistema ng trabaho hanggang sa pakikitungo ng mga empleyado sa isa't isa. Para sa karamihan, isa lamang siyang konsultante na ipinadala para tumulong. Ngunit sa totoo, sinusuri niya ang kabuuang kalagayan ng kumpanyang matagal na niyang ipinagkatiwala sa iba. Sa kabilang banda, patuloy ng si Jessa sa kanyang gawain. Hindi siya sanay na pinapansin, kaya hindi niya rin iniisip na may nagmamasid sa kanya. Para sa kanya, isa lang itong karaniwang araw na puno ng trabaho at kaunting panghihiya mula sa kanyang supervisor. Ngunit hindi niya alam, bawat kilos niya ay napapansin. Bandang tanghali, nagkaroon ng maliit na aberya sa opisina. May isang bagong empleyado na nahirapang ayusin ang isang report na kailangang ipasa agad. Halatang kinakabahan ito dahil paulit-ulit na siyang pinapagalitan ng supervisor. Sa sobrang tensyon, halos may iyak na ang bagong empleyado. Tahimik na lumapit si Jessa. "Ako na bahala dito," mahinahon niyang sabi. "Sigurado ka? Baka ikaw naman ang mapagalitan." Sagot ng kasama, halatang nag-aanala. Ngumiti si Jessa ng bahagya. "Ayos lang, mas mabuti na yon kaysa mas lalong lumala." Walang pag-aalinlangan niyang inayos ang report. Mabilis at maingat ang galaw niya, tila sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. Hindi nagtagal, natapos niya ito at maayos na naipasa bago pa lumala ang sitwasyon. Mula sa malayo, tahimik itong pinagmamasdan ni Adrian. Napansin niya kung paano isinantabi ni Jessa ang sariling kapakanan para tulungan ng iba. Hindi ito nagpakitang gilas, hindi rin naghahanap ng papuri. Ginawa niya lang ang tama. Hindi nagtagal, muli na namang napunta sa kanya ang atensyon ng supervisor. "Jessa, bakit ikaw naman ang gumagawa ng trabaho ng iba?" Mataray nitong tanong. "Ma'am, tinulungan ko lang po," mahinahon niyang sabi. "Hindi ka binabayaran para gawin ang trabaho nila," putol ng supervisor, halatang naiirita. "At saka, baka nagkakamali ka na naman." Tahimik na napayuko si Jessa. Hindi na siya sumagot. Sanay na siya sa ganitong trato. Kahit tama ang ginagawa niya, siya pa rin ang napapagalitan. Ngunit sa pagkakataong iyon, may isang taong hindi natuwa sa nasaksihan. Bahagyang kumunot ang noo ni Adrian. Hindi siya agad kumilos, ngunit malinaw sa kanyang reaksyon na hindi niya gusto ang ganitong uri ng pamamalakad. Para sa kanya, ang isang empleyadong tulad ni Jessa, masipag, tahimik at may malasakit
ay hindi dapat minamaliit o pinapahiya. Lumipas ang ilang oras at patuloy pa rin ang tahimik na obserbasyon ni Adrian. Napansin niyang hindi lang si Jessa ang nakakaranas ng ganitong trato. May ilang empleyado rin tila natatakot magsalita at may iba na tahimik na lamang sumusunod kahit alam nilang mali ang utos. Sa hapon, may isang insidente na lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Isang senior staff ang nagkamali sa isang mahalagang dokumento, ngunit sa halip na akuin ang pagkakamali, itinuro nito si Jessa bilang may kasalanan. Mabilis nang kumalat ang balita at muli na namang napunta sa kanya ang sisi. "Jessa, ikaw na naman?" Galit na sabi ng supervisor. "Hindi ka na natuto." "Ma'am, tinulungan ko po," pilit niyang paliwanag. Ngulit tulad ng dati, hindi siya pinakinggan. Tahimik lang siyang tumayo roon, tinatanggap ang lahat ng paratang. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban. Sa halip, pinili niyang manatiling kalmado kahit ramdam na ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Sa sandaling iyon, mas lalong tumibay ang desisyon ni Adrian. Hindi lang ito simpleng problema ng isang empleyado, may mali sa sistema at malinaw sa kanya na may mga taong inaabuso ang kanilang posisyon. Habang nagtatapos ang araw, muling napadaan si Adrian sa mesa ni Jessa. Nakita niya itong tahimik na inaayos ang mga papeles, tila walang nangyari. Wala siyang bakas ng galit o sama ng loob, tanging pagod at determinasyon lamang ang makikita. Sandaling tumigil si Adrian at pinagmamasdan siya. Sa dami ng taong nakilala niya sa kanyang buhay, bihira siyang makikita ng ganitong klaseng katatagan. Hindi siya sumalita, hindi pa. Ngunit sa isip niya, malinaw na ang susunod niyang hakbang. At sa hindi inaasahang paraan, ang simpleng dalagang tahimik na nagtatrabaho sa sulok ng opisina ay unti-unti nang nagiging sentro ng pagbabagong paparating sa kumpanya. Lumalalim ang gabi sa loob ng opisina, ngunit nananatiling maliwanag ang ilang ilaw sa isang sulok kung saan tahimik na nagtatrabaho si Jessa. Karamihan sa mga empleyado ay nakauwi na, ngunit may isang mahalagang project na kailangang matapos bago kinabukasan. Isa siya sa mga napiling magstay, hindi dahil gusto niya, kundi dahil walang ibang maaasahan ang supervisor niya sa ganitong sitwasyon. Ramdam na ramdam niya ang pagod habang nakatutok sa computer. Ilang beses na siyang napapapikit sandali, pilit nilalabanan ang antok. Ngulit hindi siya pwedeng magkamali, lalo na't alam niyang isang maliit na error lang ay maaaring maging dahilan na naman para mapagalitan siya kinabukasan. Habang abala siya, napansin niya ang presensya ng isang tao sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Adrian na nakatayo, tahimik na nakatingin sa screen niya. "Hindi ka pa umuuwi?" tanong nito sa kalmadong boses. Bahagyang nagulat si Jessa pero agad ding nakabawi. "May tinatapos lang po ako na report. Kailangan daw po kasi bukas," sagot niya habang muling ibinabalik ang tingin sa monitor. Lumapit si Adrian at bahagyang sumilip sa ginagawa niya. "Mukhang mabigat yan ha?" sabi nito. "Opo," simpleng sagot ni Jessa. "Pero kaya naman po." Tahimik na tumanggo si Adrian. "Pwede ba akong tumulong?" tanong nito, parang normal lang ang alok. Napatingin si Jessa sa kanya, medyo nag-alangan. "Ay, okay lang po, baka maabala pa kayo." "Hindi naman," sagot ni Adrian. "Wala rin naman akong ginagawa ngayon." Sandaling nag-isip si Jessa bago tuluyang tumanggo. "Sige po, kung okay lang sa inyo." Umupo si Adrian sa katabing upuan at sinimulang tulungan siya. Sa unang tingin, akala ni Jessa ay baka hindi ito gaanong makakatulong, ngunit nagulat siya sa bilis at husay ng lalaki. Alam nito ang sistema, naiintindihan agad ang proseso, at nakakapagbigay pa ng mas maayos na paraan para mapabilis ang trabaho. "Ganito na lang gawin mo," sabi ni Adrian habang tinuturo ang screen.
Mas magiging organized yung data, mas madali mo rin siyang ma-review. Tahimik na nakinig si Jessa at sinunod ang sinabi nito. Hindi niya maiwasang mapahanga. Hindi ito tulad ng ibang nakakasama niya, hindi lang basta marunong, kundi talagang may lalim ang pag-unawa. Ang galing niyo naman po, hindi niya napigilang sabihin. Bahagyang numiti si Adrian. Nasanay lang. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting gumaan ang trabaho. Dahil sa tulong ni Adrian, mas mabilis nilang natapos ang report. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, hindi maiwasang mag-usap sila paminsan-minsan. Ano po bang ginagawa niyo bago kayo maging consultant? Tanong ni Jessa, halatang curious. Sandaling tumigil si Adrian bago sumagot. Marami na rin, iba't ibang trabaho. Simpleng sagot nito, iwas sa detalye. Tumanggo si Jessa. Kaya pala ang dami niyong alam. Hindi naman lahat, sagot ni Adrian. Ikaw, bakit ka nandito sa trabaho mo ngayon? Napabuntong hinga si Jessa bago sumagot. Kailangan po, para sa pamilya ko. Ako na lang po kasi ang inaasahan nila. Tahimik na nakinig si Adrian habang ikinukwento niya ang buhay niya, kung paano siya nagsikap, kung paano niya tinitiis ang lahat ng hirap para lang matulungan ang pamilya. Walang reklamo sa boses niya, tanging pagtanggap at determinasyon lang. Hindi niya alam kung bakit, pero unti-unting naantig si Adrian sa mga salitang naririnig niya. Hindi ito tulad ng ibang taong nakilala niya na puno ng ambisyon para sa sarili. Si Jessa, ang iniisip niya ay para sa iba. Matapos ang ilang oras, tuluyan nilang natapos ang report. Napangiti si Jessa, halatang relieved. Salamat po talaga, sabi niya habang inaayos ang mga gamit. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang madaling araw pa ako dito. Wala yon, sagot ni Adrian. Masipag ka lang talaga. Tahimik na natawa si Jessa. Kailangan po eh. Tumayo sila at sabay na naglakad palabas ng opisina. Tahimik ang paligid. Taning ilaw na lang ng mga poste sa labas ang nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Habang naglalakad, napansin ni Adrian ang pagod sa kilos ni Jessa, pero hindi ito nagrereklamo. Sa kalihaan, may kakaibang lakas itong dala, isang lakas na hindi galing sa posisyon o pera, kundi sa puso. Sa gabing iyon, mas lalo pang lumalim ang pagtingin ni Adrian kay Jessa. Hindi na siya isang empleyadong tahimik na nagtatrabaho, isa na siyang taong gusto niyang mas makilala. At si Jessa naman, kahit hindi niya lubos na maintindihan, ay nakakaramdam ng kakaibang gaan sa presensya ng lalaking inakala niyang isa lamang simpleng consultant. Sa tahimik na paglalakad nila pauwi, nagsimula ang isang koneksyong na hindi nila inaasahan, isang koneksyong unti-unting magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Kinabukasan, mas mabigat ang pakiramdam ni Jessa kahit maaga siyang nagising. Ramdam niya ang pagod mula sa pagpupuyat, ngulit tulad ng dati, hindi siya nagpaapekto. Kailangan niyang pumasok, kailangan niyang magpatuloy. Tahimik siyang naghanda at umalis ng bahay na parang walang nangyari. Kahit sa loob niya ay unti-unting naiipon ang pagkapagod. Pagdating niya sa opisina, agad siyang sinalubong ng malamig na tingin ng kanyang supervisor. Hindi pa man siya nakakapag-ayos ng gamit, ay tinawag na siya nito. Jessa, may kailangan tayong pag-usapan. Seryoso nitong sabi. Lumapit siya, medyo kinakabahan. Opo ma'am. Inilapag ng supervisor ang isang dokumento sa mesa. Ano to? Tanong nito. Sabay turo sa ilang bahagi ng papel. Tiningnan iyon ni Jessa at agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi iyon ang ginawa niyang report kagabi. May mga binagong detalye at may mga mali na malinaw na hindi siya ang gumawa. Ma'am, hindi po ako. Pilit niyang paliwanag. Tumigil ka na. Putol ng supervisor, halatang iritado. Hindi ka na natuto, Jessa. Paulit-ulit na lang ang pagkakamali mo. Napayuko si Jessa. Hindi makapagsalita. Alam niyang hindi niya kasalanan, pero tulad ng dati, wala siyang laban. Wala siyang ebidensya at kahit magsalita siya, hindi rin siya paniniwalaan. Kung hindi mo kayang gawin ng maayos ang trabaho mo, baka kailangan na nating pag-isipan kung nararapat ka pa ba dito. Dagdag pa ng supervisor.
mas lalong pinabigat ang sitwasyon. Parang may kumurot sa dibdib ni Jessa. Hindi niya inaasahan na abot sa ganito. Tahimik niyang tinanggap ang lahat ng sinasabi, kahit unti-unti nang sumisikip ang kanyang dibdib sa bigat ng nararamdaman. Bumalik siya sa kanyang mesa ng walang imik. Pinilit niyang ayusin ang sarili at ipagpatuloy ang trabaho, pero ramdam na ramdam niya ang sakit at pagod. Sa unang pagkakaon, naisip niyang baka tama ang supervisor, baka hindi siya sapat. Sa kabilang banda, tahimik lamang na nakamasid si Adrian mula sa kabilang bahagi ng opisina. Nasaksihan niya ang buong pangyayari. Nakita niya kung paano isinisi kay Jessa ang pagkakamaling malinaw na hindi naman niya ginawa. Bahaging kumunot ang noon ni Adrian. Hindi na ito simpleng panghuhusga. May mali sa sistema at malinaw na may taong ginagamit si Jessa bilang scapegoat. Lumapit siya sa isang empleyado at tahimik na nagtanong tungkol sa daloy ng trabaho. Dahan-dahan niyang kinakalap ang impormasyon. Hindi halata, ngulit malinaw ang kanyang layunin. Isa-isa niyang tinatanong ang mga detalye, kung sino ang may access sa files, kung paano inaayos ang reports, at kung sino ang may huling hawak bago ito isumite. Habang lumalalim ang kanyang investigasyon, unti-unting lumilinaw ang lahat. May ilang empleyado na sinasadya ang pag-edit ng files, at pagkatapos ay ibinibintang kay Jessa ang pagkakamali. Dahil tahimik ito at hindi lumalaban, madali itong gawing target. Sa oras na iyon, tuluyan nang nagdesisyon si Adrian. Hindi na siya mananatiling tahimik. Samantala, si Jessa ay nakaupo pa rin sa kanyang mesa. Pilit tinatapos ang trabaho kahit mabigat ang pakiramdam. Ilang beses na siyang napapahinto. Pilit pinipigil ang luha na gustong pumatak. Hindi siya sanay umiyak sa harap ng iba. Para sa kanya, kailangan niyang maging matatag. Ngunit sa loob niya, unti-unti nang nawawala ang lakas niya. Bandang hapon, muling tinawag ang lahat para sa isang mabilis na meeting. Hindi pangkaraniwan ang ganitong biglaang pagtitipon, kaya't halatang nagtataka ang mga empleyado. Tahimik na tumayo si Jessa at sumunod. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari, pero may kakaibang kaba sa dibdib niya. Sa harap ng lahat, naroon si Adrian. Hindi na siya nakaupo lang sa gilid, nakatayo na siya sa unahan, may seryosong ekspresyon sa mukha. Hindi na siya mukhang simpleng consultant sa sandaling iyon. Hindi pa man siya nagsasalita, ramdam na agad ang bigat ng presensya niya. Sa gilid, nakatayo si Jessa, tahimik, pagod at halos nawawalan na ng pag-asa. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang magiging simula ng pagbabago na matagal na niyang hinihintay. At sa loob ng opisinang iyon, unti-unti nang nabubuo ang hakbang na maglalantad ng katotohanan. Isang hakbang na magbabago hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa buhay ng isang simpleng dalagang matagal nang nanahimik. Tahimik ang buong opisina habang nakatayo si Adrian sa harap. Hawak ang ilang dokumento. Ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon, lalo na't hindi pangkaraniwan ang biglaang pagpupulong na iyon. Ang mga bulungan kanina ay napalitan ng katahimikan, at bawat isa ay tila naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Samantala, si Jessa ay nakatayo sa likod, tahimik na nakayuko. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng meeting, pero may kakaibang kaba sa dibdib niya. Sa mga nangyari kanina, pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Parang siya na naman ang magiging sentro ng problema. Ngunit sa pagkakataong iyon, ibang direksyon ang tinatahak ng mga pangyayari. Dahan-dahang nagsalita si Adrian, kalmado ngunit may bigat ang bawat salita. Napansin ko sa mga nakaraang araw na may ilang hindi maayos na proseso sa loob ng kumpanya. Panimula niya. Hindi siya sumigaw, hindi rin nagpakita ng galit, pero sapat na ang tono niya para makuha ang atensyon ng lahat. Nagkatinginan ang mga empleyado. Ang supervisor ni Jessa ay bahagyang kinabahan, pero pilit itong nanatiling kalmado. Partikular na sa handling ng reports, dugtong ni Adrian habang iniangat ang hawak niyang dokumento. May mga discrepancies na hindi dapat nangyayari kung maayos ang sistema.
Unti-unting nanlaki ang mata ng ilang empleyado. May ilan na napayuko, tila iniiwasan ang tingin niya. Base sa investigasyon ko, patuloy ni Adrian, may mga pagkakataon na ang mga dokumento ay binabago matapos isubmit at ang responsibilidad ay ipinapasa sa ibang tao. Sa puntong iyon, bahagyang tumigil si Adrian at igiya ang tingin sa isang direksyon, papunta kay Jessa. Hindi agad nakaangat ang ulo ni Jessa. Hindi niya maintindihan kung bakit tila siya ang tinutukoy. Sanay na siya ang napagbibintangan, kaya hindi na siya nagulat. Ngulit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa tono ng mga salita ni Adrian. Ang mas nakakabahala, dagdag pa nito, ay ang paggamit sa isang empleyado bilang scapegoat. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa paligid. Hindi na maitago ng supervisor ang tensyon sa mukha nito. Dahan-dahang inilahad ni Adrian ang mga ebidensya, mga timestamps ng edits, access logs, at mga detalye na malinaw na nagpapakita kung sino ang may huling galaw sa mga dokumento. Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng mga empleyadong sangkot, kabilang ang supervisor. Sa sandaling iyon, tila bumagsak ang mundo ng mga taong nasasangkot. Hindi na sila makapagsalita at ang ilan ay napayuko na lamang. Si Jessa, na kanina ay tahimik na nakayuko, ay unti-unting napaangat ang ulo. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Sa unang pagkakataon, may nagsasalita para sa kanya. May taong naglakas loob na ilantad ang katotohanan. Hindi dapat ganito ang sistema. Marining sabi ni Adrian, ang isang empleyadong nagtatrabaho ng maayos ay hindi dapat napapahamak dahil sa maling gawin ng iba. Tahimik ang lahat. Walang sumagot. Walang nagtangkang magpaliwanag. Samantala, si Jessa ay tila hindi pa rin makapaniwala. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Gulat, ginhawa, at isang uri ng pag-asa na matagal niyang hindi naramdaman. Ngunit kahit na ilantad na ang katotohanan, hindi pa doon nagtatapos ang laban niya. Habang natatapos ang meeting, tahimik siyang bumalik sa kanyang mesa. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa susunod. Hindi niya alam kung magbabago ba ang trato sa kanya o kung may panibagong pagsubok na darating. Sa loob niya, may isang bagay na malinaw. Pagod na siya. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, dahan-dahan niyang kinuha ang isang papel mula sa kanyang drawer. Isang resignation letter na matagal niyang iniisip gawin, ngulit ngayon ay tuluyan na niyang naisulat. Hindi niya ginawa iyon dahil sa galit. Hindi rin dahil sa paghihigante. Ginawa niya iyon dahil pakiramdam niya ay sapat na ang lahat ng pinagdaanan niya. Sa kabilang banda, si Adrian ay nakamasid mula sa malayo. Nakita niya ang bawat kilos ni Jessa, ang tahimik na pag-aayos ng gamit, ang pagkuha ng papel, at ang ekspresyon sa mukha nitong tila handa ng sumuko. Bahagyang kumunot ang noo ni Adrian. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. At sa mga susunod na sandali, ang desisyong gagawin ni Jessa ay maaaring magbago ng direksyon ng kanyang buhay. Isang direksyong hindi niya palubos na nauunawaan, ngunit malapit na niyang harapin. Hindi pa tuluyang nakakabawi ang lahat mula sa naunang meeting nang muling ipatawag ang buong opisina kinahapunan. Mas formal ang ayos ng conference room at halatang hindi ito basta ordinaryong pagpupulong lamang. Isa-isa nang nagsidatingan ang mga empleyado. Tahimik at may halong kaba ang bawat hakbang. Ang mga bulungan kanina ay napalitan ng seryosong katahimikan. Si Jessa ay naglakad papasok na may mabigat na pakiramdam. Hawak pa rin niya ang kanyang resignation letter sa loob ng bag. Hindi sigurado kung ibibigay na ba niya ito o hindi. Sa dami ng nangyari, hindi pa rin malinaw sa kanya kung saan siya lulugar. Kahit inilantad na ang katotohanan, ang pagod at sakit na matagal niyang kinimkim ay hindi basta nawawala. Pagpasok niya sa loob, nakita niya agad si Adrian sa unahan. Nakasuot ito ng mas formal kumpara sa mga nakaraang araw. At sa pagkakataong iyon, iba na ang tindig nito. Hindi na lamang bilang isang observer, kundi bilang isang taong may awtoridad. Nang makumpleto na ang lahat, nagsimula si Adrian magsalita. Magandang hapon sa inyong lahat. Kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. Alam kong marami nang nangyari ngayong araw.
at hindi ito naging madali para sa karamihan. Walang sumagot. Lahat ay nakatutok lamang sa kanya. Ngayon, patuloy niya. Oras na para malinawan ang lahat. Saglit siyang tumigil, saka marahang huminga. Ako ay hindi lamang consultant na ipinadala para tumulong sa kumpanya. Nagkatinginan ang mga empleyado. Ramdam ang tensyon na unti-unting tumataas. Ang totoo, dugtong niya. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Parang tumigil ang oras sa loob ng silid. Halos sabay-sabay na napaangat ang ulo ng mga empleyado at ang ilan ay hindi makapaniwala sa narinig. Ang supervisor ni Jessa ay tila namuputla, habang ang iba ay hindi malaman kung paano magre-react. Si Jessa naman ay napatigil. Hindi siya agad nakagalaw, tila hindi niya maiproseso ang narinig. Ang lalaking tinulungan niya sa gilid ng kalsada. Ang lalaking inakala niyang isang simpleng driver ay ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan niya. Hindi niya alam kung anong nararamdaman, gulat, hiya o pagkakalito. Samantala, nagpatuloy si Adrian. Sa mga nakaraang araw, sinadya kong hindi ipaalam ang tunay kong pagkakatao. Gusto kong makita ang totoong kalagayan ng kumpanya at kung paano tinatrato ang bawat empleyado. Unti-unting napayuko ang ilang mga tao. Wala nang nagtangkang magtago ng katotohanan. Batay sa mga natuklasan ko, marin niyang sabi, may mga maling gawain na hindi ko palalampasin. Isa-isa niyang tinawag ang mga sangkot, ang supervisor at ang mga empleyadong kasabwat nito. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Simula ngayon, hindi na kayo bahagi ng kumpanyang ito. Walang naglakas loob sumagot. Tahimik silang umalis, dala ang bigat ng kanilang ginawa. Nang tuluyang lumabas ang mga iyon, muling bumaling si Adrian sa natitirang empleyado. Ang kumpanyang ito ay dapat maging lugar ng patas na pagtrato at respeto. Hindi ito magiging posible kung may mga taong umaabuso sa kanilang posisyon. Tahimik ang lahat. Tila unti-unting nauunawaan ang bigat ng kanyang mga salita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tingin kay Jessa. May isang tao dito na naging biktima ng sistemang ito. Sabi niya. Lahat ng mata ay napunta kay Jessa. Bahagya siyang kinabahan, ngunit hindi siya makagalaw. Si Jessa, patuloy ni Adrian, ang isa sa pinakamasipag at tapat na empleyado na nakita ko. Parang hinunto ang paghinga ni Jessa. Hindi siya nagsalita kahit inaapi. Hindi siya lumaban kahit malina ang ibinibintang sa kanya. At higit sa lahat, pinili niyang gawing ang tama kahit walang nakakakita. Hindi na napigilan ni Jessa ang bahagyang pagluha. Hindi siya sanay makarinig ng ganitong mga salita, lalo na sa harap ng maraming tao. Hindi ko makakalimutan, dagdag pa ni Adrian, na ang taong tumulong sa akin noong ako ay nangangailangan, ay siya ring taong matagal nang hindi pinapansin dito. Mas lalong nagulat ang lahat. Hindi nila alam ang kwentong iyon, ngunit ngayon ay unti-unting nabubuo ang larawan. Sa sandaling iyon, hindi na lang siya basta empleyado sa mata ng iba. Isa na siyang taong may kwento, may halaga, at may respeto na karapat-dapat niyang matanggap noon pa. At habang nakatayo siya roon, puno ng emosyon, unti-unting nagbago ang mundo na matagal niyang kinasanayan. Isang pagbabagong hindi niya inaasahan, ngunit matagal niyang hinihintay. Tahimik pa rin ng buong silid matapos magsalita si Adrian. Ramdam ang bigat ng mga pangyayari at tila walang gustong magsalita dahil sa gulat at pagkamangha. Ang dating simpleng konsultant na hindi gaanong pinapangsin ay ngayon ay nakatayo bilang tunay na may-ari ng kumpanya. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Jessa ang hindi makagalaw. Tila hindi pa rin matanggap ang lahat ng nangyayari. Hindi agad natapos ang pagsasalita ni Adrian. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, muli siyang nagsalita. Mas malumanay na ang tono, ngunit may lalim pa rin ang bawat salita. Hindi lang para itama ang mga mali ang dahilan kung bakit ako nandito.
sabi niya habang nakatingin kay Jessa. Gusto ko ring kilalanin ang mga taong karapat-dapat na mabigyan ng pagkakataon. Unti-unting napunta ang atensyon ng lahat kay Jessa. Hindi na siya makatingin ng diretsyo. Ramdam ang init ng mga mata ng mga kasamahan niya. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili. Parang bigla siyang inilagay sa gitna ng entablado na hindi naman niya kailanman hinangad. Jessa, tawag ni Adrian. Dahan-dahan siyang tumingin. Opo, mahina niyang tugon. Sa lahat ng nakita ko, ikaw ang isa sa mga taong hindi lang nagtatrabaho para sa sarili, kundi para sa iba, patuloy ni Adrian. At ang ganitong klase ng tao ang kailangan ng kumpanyang ito. Hindi pa rin makapagsalita si Jessa. Ang puso niya ay mabilis ang tibok. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari. At dahil doon, dagdag ni Adrian, gusto kitang alukin ng mas mataas na posisyon sa kumpanya. Halos sabay-sabay na nagbulungan ang mga empleyado. Ang ilan ay nagugulat, ang iba ay tila napahanga. Para sa kanila, hindi inaasahan ang ganoong alok, lalo na para sa isang simpleng staff tulad ni Jessa. Isang posisyon na mas may responsibilidad, pero mas nararapat para sa kakayahan mo, patuloy ni Adrian. Napayuko si Jessa. Hindi niya agad kayang tanggapin ang narinig. Sa loob ng ilang taon, nasanay siyang maliitin, hindi pansinin at pagdudahan ang sarili. Ngayon, bigla siyang inaalok ng isang pagkakataon na tila napakalayo sa realidad na kinasanayan niya. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko, mahina niyang sabi, halos pabulong. Tahimik ang paligid habang hinihintay ang sagot niya. Hindi po ako sanay sa ganong posisyon. Dugtong niya, mas malinaw na ang boses ngulit ramdam pa rin ang pag-aalinlangan. Hindi siya tumitingin kay Adrian habang nagsasalita. Para bang natatakot siyang makita ang reaksyon nito. Ngulit sa halip na pilitin siya na natiling kalmado si Adrian, hindi mo kailangang maging perpekto agad, sagot niya. Ang mahalaga, marunong kang matuto at may malasakit ka sa ginagawa mo. Unti-unting napaangat ang ulo ni Jessa. Ang mga bagay na hindi natututunan sa libro, integridad, sipag at malasakit, yan ang meron ka, patuloy ni Adrian. At yan ang mas mahalaga kaysa sa kanumang titulo. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong bumuhos sa dibdib ni Jessa sa mga sandaling iyon. Parang unti-unting nabubura ang mga pagdududa niya sa sarili. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin niya kayang tanggapin agad. Pwede ko po bang pag-isipan? Maingat niyang tanong. Siyempre, sagot ni Adrian. Hindi ko inaasahan na sasagot ka agad. Tumango si Jessa, bahagyang napalunok. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagkakataon. Para siyang hinila mula sa isang mundong puno ng pagdududa, papunta sa isang mundong puno ng posibilidad, isang mundong hindi pa siya handang pasukin. Matapos ang meeting, isa-isa nang umalis ang mga empleyado. Ang ilan ay lumapit kay Jessa, binabati siya at sinasabing karapat-dapat siya sa alok. Ngunit kahit may mga pupuri, hindi pa rin mawala ang pag-aalinlangan sa puso niya. Tahimik siyang naglakad palabas ng opisina, dala ang mabigat na iniisip. Sa kanyang bag, naroon pa rin ang resignation letter na kanina ay handa na niyang ibigay. Ngunit ngayon, hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Sa kabilang banda, si Adrian ay nakatayo lamang sa loob ng conference room, pinagmamasdan ang pag-alis ni Jessa. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang ang desisyong gagawin nito ay hindi madali. Ngunit sa kabila ng lahat, sigurado siya sa isang bagay. Ang dalagang minsang tumulong sa kanya ng walang hinihinging kapalit ay may kakayahang magbago hindi lang ng sarili niyang buhay, kundi pati ng mundong ginagalawan niya. At ngayon, nasa kamay na ni Jessa kung tatanggapin niya ang pagkakataong iyon o mananatili sa nakasanayan niyang landas. Hindi agad nakatulog si Jessa ng gabing iyon. Nakahiga siya ngulit gising ang isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang mga nangyari sa opisina. Ang mga salitang binitiwan ni Adrian, ang pag-amin nito sa tunay niyang pagkatao. At higit sa lahat, ang alok na posisyong hindi niya kailanman inakala na ibibigay sa kanya. Sa isang iglap, parang nagbago ang lahat at hindi niya alam kung handa na ba siyang sumabay sa pagbabagong iyon. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang kapatid niya. Walang kaalam-alam sa bigat ng iniisip ni Jessa. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang bag
at inilabas ang papel na matagal na niyang inihanda, ang resignation letter. Tinitigan niya iyon ng matagal, parang tinatanong ang sarili kung iyon pa rin ba ang tamang desisyon. Kanina, sigurado na siya. Pagod na siya. Handa nang umalis. Pero ngayon, parang may pumipigil sa kanya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa posibilidad na baka may mas magandang naghihintay kung hindi siya susuko. Napabuntong hininga siya at muling ibinalik ang papel sa bag. Hindi pa siya handa magdesisyon. Ngulit malinaw sa kanya na hindi na siya ang dating Jessa na tahimik lang natatanggap ng lahat. Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok kaysa sa karaniwan. Tahimik pa ang opisina, kakaunti pa lamang ang tao. Dumiretso siya sa kanyang mesa at nagsimulang mag-ayos ng mga papeles. Sunusubukang maging normal ang lahat kahit alam niyang hindi na talaga ito magiging tulad ng dati. Hindi nagtagal, dumating si Adrian. Hindi na siya nagtatago sa likod ng pagiging consultant. Kitang-kita na ngayon ang awtoridad sa kanyang kilos. Ngunit nang mapansin niya si Jessa, agad siyang naglakad papunta rito. "Maaga ka na yon," sabi niya, kalmado ang boses. Bahagyang ngumiti si Jessa. "Gusto ko lang po maayos agad yung mga kailangang gawin," sagot niya. Tumango si Adrian, saka tumingin sa paligid bago muling bumaling sa kanya. "May oras ka ba? Gusto kitang makausap." Sandaling nag-alangan si Jessa, pero tumango rin siya. Sumunod siya kay Adrian papunta sa isang tahimik na conference room. Pagpasok nila, agad niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan. Parang mas naging totoo ang lahat nang sila na lang ang naroon. Umupo si Adrian sa tapat niya. Hindi agad itong nagsalita, tila binibigyan siya ng pagkakataong magsimula. Ngulit si Jessa ay tahimik lamang, hindi alam kung ano ang sasabihin. "Napag-isipan mo na ba?" tanong ni Adrian. Diretso ngunit hindi pilit. Napayuko si Jessa. "Hindi pa po," mahinahon niyang sagot. "Hindi ko po kasi alam kung kaya ko talaga." Hindi siya pinutol ni Adrian. Hinayaan lang siyang magsalita. "Sanay po ako sa ginagawa ko ngayon." Dugtong niya. Tahimik lang, sumusunod lang. "Natatakot po ako na baka hindi ko kayanin yung responsibilidad." Tahimik na nakinig si Adrian. Saka marahang nagsalita. Normal lang matakot. Napatingin siya sa kanya. "Hindi dahil natatakot ka, ibig sabihin hindi mo kaya." Patuloy niya. "Minsan yung takot ang senyales na may mahalagang bagay na nakataya." Hindi agad sumagot si Jessa. Pinakinggan niya ang bawat salita. Iniisip kung paano yun papasok sa sarili niyang sitwasyon. "Hindi kita inaalok dahil naaawa ko," dagdag ni Adrian. "Inaalok kita dahil nakita ko kung ano ang kaya mong gawin kahit hindi mo pa nakikita sa sarili mo." Parang may kung anong tamama sa puso ni Jessa. Hindi siya sanay makarinig ng ganitong klase ng tiwala mula sa iba, lalo na sa isang taong tulad ni Adrian. "Hindi mo kailangang maging perpekto," sabi pa ni Adrian. "Ang kailangan lang maging handa kang matuto at panindigan ng tama." Unti-unting natahimik si Jessa. Sa ilang sandali, binalikan niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang hirap, ang panghihina, ang mga pagkakataong gusto na niyang sumuko. At sa gitna ng lahat ng iyon, naalala niya kung bakit siya nagsimula. Para sa pamilya niya, para sa kinabukasan. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. "Kung tatanggapin ko po," mahina niyang sabi, "hindi ko po maipapangako na magiging magaling agad ako." Bahagyang ngumiti si Adrian. "Hindi ko rin naman hinihingi yun." Napatingin siya rito at sa unang pagkakataon, hindi natakot ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang lakas. "Pero sisikapin ko po," dugtong niya. Mas malinaw na ang boses. Tumango si Adrian. Yun ang mahalaga. Sa sandaling iyon, parang may nabuksan sa loob ni Jessa. Isang pinto na matagal niyang isinara dahil sa takot at pagdududa. Ngayon, unti-unti niya itong binubuksan, handang harapin ng hindi niya pa alam. Paglabas nila ng conference room, iba na ang pakiramdam ni Jessa. Hindi pa man siya ganap na sigurado sa lahat, pero alam niyang hindi na siya aatras. At sa unang pagkakataon, hindi na lang siya basta sumusunod sa agos ng buhay. Pinipili niyang baguhin ito. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Jessa. Hindi naging madali ang lahat. Ngunit bawat araw ay may bagong aral na natutunan niya. Mula sa simpleng office staff na tahimik lamang sa isang sulok, ngayon ay isa na siyang bahagi ng pamunuan ng kumpanya. Sa simula, maraming nagduga. May ilan na hindi agad tinanggap ang bagong posisyon niya at may ilan ding tahimik na nagmamasid. Naghihintay kung magtatagal ba siya o hindi. Ngunit hindi nagpatalo si Jessa. Tulad ng dati,
Dinala niya ang sipag at determinasyon na naging sandigan niya sa mga panahong halos wala na siyang lakas. Maaga pa rin siyang pumapasok. Maingat pa rin sa bawat detalye. At higit sa lahat, hindi niya kinalimutan kung saan siya nagsimula. Sa tuwing may empleyadong nangangailangan ng tulong, hindi siya nag-aatubiling lumapit. Hindi niya hinayaan na maranasan ng iba ang pinagdaanan niya noon. Kung may mali sa sistema, inaayos niya ito ng maayos. Hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pag-unawa. Unti-unting naramdaman ng mga empleyado ang pagbabago. Hindi lamang sa patakaran, kundi sa mismong kultura ng kumpanya. Sa kabilang banda, mas naging maayos ang operasyon ng kumpanya sa ilalim ng bagong pamamalakad. Ang dating magulong sistema ay napalitan ng malinaw na proseso at patas na pagtrato. Hindi na natatakot magsalita ang mga empleyado at mas naging bukas ang komunikasyon sa bawat departamento. Ang mga dating tahimik lamang ay unti-unting nagkakaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang kanilang mga ideya. Sa loob ng opisina, madalas makita si Jessa na abala. Ngunit hindi na tulad ng dati na puno ng pag-aalinlangan. Ngayon, may kumpiyansa na siya sa sarili, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa mga natutunan niyang panindigan ang kanyang kakayahan. Sa kanyang personal na buhay, unti-unti ring gumaan ang lahat. Nakakapagpadala na siya ng mas maayos na suporta sa kanyang pamilya. Ang kapatid niya ay nakakapag-aral ng maayos at ang kanilang ina ay unti-unti nang gumagaling. Hindi man agad nawala ang lahat ng problema, ngunit ngayon ay may pag-asa na sila. Isang hapon, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, tahimik na nakatayo si Jessa sa may bintana ng opisina. Pinagmamasdan ang tanawin ng lungsod. Naalala niya ang mga panahong pagod na pagod siya sa pag-uwi, ang mga gabing halos wala na siyang lakas, at ang mga araw na iniisip niyang sumuko na lang. Hindi niya akalaing darating siya sa puntong ito. Sa likod niya, dahan-dahang lumapit si Adrian. Hindi na niya kailangang magpakilala. Hindi na niya kailangang magtago. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang pagiging simple niya sa harap ni Jessa. "Malayo na ang narating mo," sabi niya sa mahinahong boses. Bahaging numiti si Jessa, hindi inaalis ang tingin sa labas. "Hindi ko po mararating to kung hindi dahil sa pagkakataong binigay niyo," sagot niya. Umiling si Adrian. "Hindi ako ang gumawa niyan. Ikaw." Dahan-dahang lumingon si Jessa. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagmamataas, tanging respeto at tiwala lamang. "Kung hindi ka tumulong noong gabing iyon, hindi ko rin makikita kung ano ang meron ka," dagdag ni Adrian. Napangiti si Jessa. Sa isip niya, isang simpleng desisyon lang iyon, ang tumulong sa isang taong nangangailangan. Hindi niya inisip na may kapalit iyon at lalong hindi niya inaasahan na babalik ito sa kanya sa ganitong paraan. Unti-unting naging mas malalim ang ugnayan nila, hindi dahil sa posisyon ni Adrian o sa bagong estado ni Jessa, kundi dahil sa respeto at pag-unawa na nabuo sa pagitan nila. Sa bawat pag-uusap nila, mas nakilala nila ang isa't isa. Hindi bilang may-ari at empleyado, kundi bilang dalawang taong may kanya-kanyang pinanggalingan at pinagdadaanan. At sa paglipas ng panahon, mas lalo pang naging matatag si Jessa. Hindi lang bilang isang empleyado, kundi bilang isang taong natutunang maniwala sa sarili. Sa huli,
Hindi lang ang kumpanya ang nagbago, kundi pati ang mga taong bumubuo nito. At sa tahimik na paglalakad ni Jessa palabas ng opisina isang gabi, napangiti siya sa sarili. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil natutunan niya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, kundi sa kabutihan ng puso at sa lakas ng loob na gawing ang tama, kahit walang nakikita. At minsan, ang simpleng pagtulong sa isang estranghero ay sapat na para baguhin ang buong takbo ng iyong buhay.